Okay, isang pagbati po ng kapayapaan sa ating lahat at assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So nandito tayo ngayon sa North Fairview, Quezon City mga kamaster. No, meron po tayo ditong aircon ng tatak ay Panasonic na inverter. Ito po ay 3 years na mga kamaster, no? At ang reklamo ng ating minamahal na customer ay hindi masyadong lumalamig kahit naka 60 na sila, no? At ang problema ho nito, kakalinis lamang pero hindi pa rin masyadong lumalamig at ang compressor niya ho ay maingay mga kamaster, no? Ito po. So, imbestigahan po natin mga kamaster na bakit nga ba hindi masyadong lumalamig sa kabila ng kakalinis lang. Pero bago ito nilinis ay talaga hindi na masyadong lumalamig. Kaya nagbakasakali si sir na linisin, no? Baka sakaling magbago ang lamig pero after malinis, ganun pa rin. Kaya nagpasaklulo na sa atin si sir upang malaman ano po talaga totoong problema ng kanyang aircon. Kakalinis lang, no? Hindi masyadong lumalamig. Okay mga kamaster, so puntahan po muna natin doon sa loob. Okay? So ay mga kamaster, no, nandito na ho tayo sa indoor unit. So kung papakiramdaman ho natin yung lamig, talagang napakahina po ng lamig. So low cool na lang ho ito mga kamaster. So yung bibigyan ko ho kayo ng idea. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan. Wala naman ho tayong problema sa mga sensor. Sadyang talagang may i-reveal ho ko sa yung revelation kung bakit mahina ang lamig ng aircon na to mga kamaster sa kabila ng kakalinis lang. Okay? 2,000 years later. So nandito na ho ulit tayo sa outdoor, no. So bibigyan ko ho kayo ng napakagandang idea. Bakit nga ba hindi lumalamig, no? At bakit nga ba sobrang hina ng lamig ng aircon na to? Low cool. Ito. Ang unang-una nating iimbestigahan, kailan nilinis? Tama sabi mo. Ang problema, ito nga, ikakalinis nga lang eh. So hindi lumalamig, no? So titingnan ho natin yung ating amperahe. Hindi na po humahataw ang ating compressor. Ayan, no. Ito po ay 3 years na. Ibig sabihin, kapag hindi po humahataw ang ating compressor, nananatili po siya sa low speed. At ang ating pressure, tingnan naman, napakaganda, pwedeng pakasalan. Nasa 125 PSI mga kamaster. So ibig sabihin talaga, hindi na humahataw ang ating compressor kapag halimbawa ganito ang nararamdaman natin, ang nararanasan natin. Iimbestigahan po muna natin kasi nga ho, para sa inyong kaalaman, bababa tayo ng hagdan. Ang ating mga aircon na inverter, variable po ang speed niyan. Okay, variable po ang speed niyan, ha. Kapag halimbawa pinaandar niyo ang aircon niyo, no? Aandar mo ng ating aircon sa low speed. Pagkalipas mo ng ilang minuto, 5 to 10 minutes hanggang 15 minutes, hahataw po yan ng medium speed. Pagkalipas mo ng ilang minuto ulit, hahataw na po yan. Ibig sabihin pala, kapag halimbawa mga inverter, mas mabilis pala magpalamig ang ating mga inverter kumpara mo sa mga non-inverter mga kamaster. Tama sabi mo. So, kaya kung halimbawa, yung lamig ng aircon nyo ay hindi masyadong malamig, ibig sabihin pala mga kamaster, naka-low speed na lang ho ang ating compressor. Kaya nga sabi ko sa inyo, iimbestigahan po natin, no? Iimbestigahan po natin, ano ba, ilang taon na ba itong aircon nyo? Kasi nga po, para sa inyong kaalaman, halos lahat po ng mga inverter ngayon, ang pinaka minimum lifespan po talaga yan ay 3 years lamang, maximum of 5 years. Kasi inverter po yan eh. Ang compressor po niyan ay talagang nagha-high speed mga kamaster. At kung yung mapapansin, ang pagkakaiba naman ng non-inverter, kapag malamig na ang kwarto, namamatay ang compressor. Maya-maya, aandar na naman. Mamaya-maya, mamamatay, aandar, patay, sindi. So, at mas tumatagal pala talaga ang mga non-inverter. Kasi nga ho, ang compressor ay nagpapahinga. Ito hindi eh. 24/7 po ang andar nito eh. Kagabi pa ho, wala ho itong patay mga kamaster eh. Okay, wala ho itong patayan. Kaya nga ho, sabi ko nga sa inyo, hanggang 3 to 5 years lang talaga ang lifespan ng ating mga inverter mga kamaster. Kung yung mapapansin, 1.9 kanyang amperahe at yung ating compressor, umiingay, nawawala, umiingay. At yung ang ating pressure, napakaganda ho, yan oh. So hindi mo aakalain na hindi mo aakalain na kulang sa freon. At dapat ang ating makukuha ang amperahe, ito po. Ayan, pansin mo. So, ayun na naman, umiingay na naman yung ating compressor. So talagang ibig sabihin, kapag ganito na mahina na ang mahina na ho ang lamig ng inyong mga aircon, ibig sabihin hindi na po humahataw ang ating compressor, nasa low speed na lamang ho. Kaya pag low speed, edi low cool. Okay po. So dapat ang ating makukuhang amperahe dapat ito po.
At ang ating amperahe ay yan na ho yung pinaka high speed niya mga kamaster. So hindi na ho talaga nagha-high speed ang ating compressor, gawa ng may problema ho ang ating compressor, no? Hindi ko naman sinabing sira, pero nakikita na ho natin dito yung performance ng compressor. Ang ating pressure napakaganda, pwedeng pakasalan. Hindi po mababa ang karga ng freon. Nasa standard po tayo. Pero bakit hindi lumalamig ng maayos? Kasi nga po, may problema ho ang ating compressor. Hindi na po siya nag-high speed. Kasi kapag high speed, asahan mo na ang lamig niya napakaganda. Pero kapag nananatili ang ating compressor sa low speed, asahan mo na ang lamig ng kwarto natin ay mababa rin kasi low speed eh. So ibig sabihin, maintaining temperature lamang ho pala ang ibinibigay ng ating compressor sa ating kwarto. Yung performance ho ng lamig ay pang low cool na ho talaga. At paalala, kakalinis lang ho nito. Okay? Hindi po natin pwedeng kargahan ng refrigerant kasi nga po wala namang leak. Wala tayong problema sa parts. Diba? Bakit mababa ang lamig? Bakit hindi masyadong malamig? Gayong wala naman palang problema sa freon. Wala naman palang problema sa parts. Ayan, umiingay na naman. Ayan oh. Oh no! Ayan, wala na naman yung ingay. So, pabalik-balik ho ang ingay. Ibig sabihin talaga mga kamaster, malaki ang possibility na may problema ho ang mechanical ng ating compressor. Tama sabi mo. Okay? Kasi nga ho, naka 3 years na ang ating aircon. Kaya paalala, lahat po, halos lahat po ng mga brand ng aircon na inverter, hindi naman ho sa paninira. Base ito sa ating training at experience, 3 years lang talaga, 3 to 5 years lang talaga ang pinaka-lifespan ng ating mga inverter. So, yan po, real talk lamang ho, real talk lamang ho ito. Kasi nga po, gumagana po ang compressor natin ng high speed, low speed, medium speed, high speed. Kapag malamig ng kwarto, hindi mamamatay, bagkus mababawasan lamang ang speed ng compressor from high speed, medium speed, low speed, maintaining temperature. Tama sabi mo. Wala tayong problema sa mga parts kasi operational, normal ang operation ng mga parts natin. Problema natin, hindi na humahataw ang ating compressor hanggang 1.9, 1.8, 1.9, 2 amperes lang talaga ang kayang ibigay na speed ng compressor. So hanggang doon na lang ho talaga. Kaya paalala sa mga customer na may ganitong ayun, umiingay na naman. Paalala sa mga customer na may ganitong problema, posible na may issue na po tayo sa compressor mga kamaster. Pasira na ho itong compressor. Promise ho yan. Tama sabi mo. At hindi na talaga niya kayang humataw. Ibig sabihin, wala tayong problema sa freon. Walang leak, intact, 125 PSI. Pakita ko. So hanggang dyan na lang ho talaga ang kayang ibigay na power o speed ng ating compressor mga kamaster. Okay na ho ha. Pagka ganyan po, compressor na ho ang may issue niyan. Hindi na po talaga kayang humataw ng ating compressor para palamigin yung buong kwarto mga kamaster. Okay na. Sana nakatulong itong munting video na ating ibinahagi sa ating mga kababayan technician o mga customer na kapag ang inyong mga aircon, hindi na po humahataw. Para malaman nyo kung humahataw pa ang compressor, kuhanan nyo po ng amperahe. Okay? Pag kinuhanan nyo ng amperahe, tingnan nyo ho yung specification ng inyong outdoor unit kung tumatama ba to dun sa high speed na amperahe ng ating compressor. Kapag hindi na ho tumatama at hindi na humahataw, posibleng hindi na kayang humataw ng ating compressor at hanggang dun na lang ho talaga yung kanyang yung kaya niyang ibigay na lamig sa inyo mga kamaster. Okay? Kasi nga po ito ay 3 years na, 24/7 yung kanyang andar mga kamaster. Okay? So, posible, compressor na ho ang problema. Kakalinis lang. Okay? Paalala, walang problema sa parts kasi normal ang operation. Ang problema lang, hindi na normal yung speed ng compressor natin mga kamaster. Yan, umiingay na umiingay. Pag umiingay siya, ayan, 2.1 amperes. Tapos maya-maya, hindi na kaya, maglo-low speed na. Hanggang doon lang. Ayan,
Okay, so sana nakatulong itong munting video na aking ibinahagi at munting kaalaman na aking binahagi sa ating mga kaban technician, mga customer na kapag ka mababa na o hindi na masyadong lumalamig, posibleng compressor na ho ang problema niyan, hindi na po humahataw. Kasi nga po, ang lamig ng kwarto, nakabase ho yan kung anong speed meron ang ating compressor. Tama sabi mo. Pagka naka-low speed na yan, syempre mababa ho ang lamig. Kagaya nito, hindi niya na ho kayang humataw. Tama sabi mo. So nandito ho tayo para imbestigahan ano ba talaga ang totoong problema, no, ng aircon na to. At least na ipaliwanag natin kay Sir at nalinawan ho si Sir kanina sa ating mga ipiniliwanag na may mga ebidensya ho tayo, may mga breakdown ho tayo kung bakit nagkakaganyan ang aircon, mga kamaster. Bakit hindi masyadong lumalamig, kakalinis lamang at walang problema sa freon, walang problema sa mga parts of operational, normal operation, pero ang compressor hindi na humahataw. Okay? So kapag hindi na humahataw, low speed, asahan mo na ang lamig niyan ay low na rin, mga kamaster. Okay? So maraming salamat po sa inyong lahat at magandang umaga po.